How to build yourself after failure. So, another real talk session tayo ulit. Sa totoo lang, ang hirap pumangon after failing, 'di ba? Mag-agree ba kayo sa akin? Lalo na kapag binigay mo naman yung best mo, nag-effort ka, nagtiwala ka, nagdasal ka pa nga, pero hindi pa rin nangyari kung ano yung pinaplano mo. Like, hindi ka natanggap sa trabaho, nag-fail yung negosyo mo, iniwan ka kahit sincere ka naman. Bumagsak ka sa exam kahit sobrang nag-aral ka naman. Or simpleng hindi ka nanalo sa isang bagay na sobrang gusto mo. Masakit yun, di ba? Kasi minsan, hindi lang plano ang nasira, pero pati yung confidence mo. Mapapatanong ka na lang talaga, may mali ba sa akin? Hanggang dito lang ba talaga ako? Paano ako magsisimula ulit? Kung nandyan ka ngayon, pakinggan mo to. Una sa lahat, normal lang na masaktan ka. Hindi mo kailangan maging sobrang strong agad. Hindi mo kailangan na magpanggap na okay ka na after 2 days. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka lang. Kung gusto mo mapag-isa muna, okay lang yan. Kung pagod ka, magpahinga ka. Pero wag mong gawing bahay yung rock bottom mo. Tambayan mo lang dapat, wag kang tumira dyan. Second, yung failure mo, event lang yan ang buhay mo. Hindi yan identity mo. Bumagsak ka sa exam, hindi ibig sabihin yan, bobo ka. Na-reject ka, hindi ibig sabihin yan, wala kang value. Hindi nag-work yung relationship mo, hindi ibig sabihin yan, imposible kang mahalin. One bad chapter doesn't mean bad story ka na. Third, stop attacking yourself. Minsan, wala nang naninira sa atin eh. Tayo na lang. Sasabihin natin na ang tanga ko kasi eh. Wala talaga akong kwenta. Hindi talaga ako enough. Tigilan mo yan. Hindi ikalalakas ng buhay mo yan. Kung ikaw mismo ang kalaban mo, palitan mo to ng nagkamali ako. Masakit to, pero natuto ako. Fourth, start small. Minsan gusto natin dramatic comeback. New life, new body, new business, new everything. Pero sa totoo lang, rebuilding starts boring. Gigising ka on time, maliligo ka kahit wala kang gana, magsisend ka ng isang application, mag-workout ka ng 10 minutes, aayusin mo yung kwarto mo. Small habits, but small wins. Diyan unti-unti bumabalik yung confidence mo. At lastly, don't ever think na delayed ka na kasi nag-fail ka. Minsan nakala natin, behind na tayo kasi huminto tayo. Pero what if yung pause na to ang magliligtas sa'yo? Maybe magliligtas sa'yo sa maling path. Yung heartbreak mo ngayon, baka yan yung natuturo sa'yo ng standards. Yung rejection mo ngayon, maybe yan yung magtutulak sa'yo ng tamang opportunity. Yung failure mo ngayon, baka yan yung magpapakilala sa stronger version mo. So kung pakiramdam mo bagsak ka ngayon, hindi ka pa tapos. Nasa gitna ka pa lang ng comeback mo. Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangan ayusin lahat ngayon. Kailangan mo lang magsimula ulit. Kahit maliit. Kahit pagod ka, kahit natatakot ka. Basta ang mahalaga, nagtatry ka pa rin at lumalaban ka pa rin. Habang nagsusubok ka, may pag-asa. So wag mong hayaan na failure ka at doon na mag-stop yun.